Tayo ng mga bagong mga may itsura. Yung mga luma, wala na kasi itsura. Grabe yun. Kasi parang tirahan na to. So, salamat po mga kapatid at welcome din sa mga sa JCM. Kulang na nga ng dalawa. Okay? Kumusta po muna tayo bago tayo magsimula? Bless po ba ang lahat? Amen. Amen? Glory to God. At ganoon rin po, humupa na ba ang baha sa inyo? Makabaha pa rin sa inyo. Ha? Tapos na? Okay? Sabi nga nila, mas okay na pasukin ng tubig ng baha kaysa mapasukin ng problema. Di ba, kapatid? Kamusta po mga pamilya niyo muna sa Pilipinas? Tinawagan niyo na ba? O hindi niyo na tinawagan? Kasi baka pag tinawagan niyo, baka humingi na lang. Kaya hindi nila tinawagan no? Mga kapatid, talaga naman. Salamat muna sa Panginoon, syempre mga ligtas yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Sa kabila ng dumadating na bagyo, baha, salamat sa Panginoon. Samantalang sila pa swimming. Okay? Okay, tayo naman dito. Para tayo mga daing. Mga daing na mga nakabilad. Ano na ba temperatura ngayon mga kapatid? Nasaan ang temperatura ngayon? 46. Kaya pa yan. Hindi pa mainit yan. Di ba? Ayaw nyo naman mainit, di ba mga kapatid? Oo naman. O bago na tayo, bago natin mainit. Wala pang 50. 42 sa loob tayo. Kaya mala. So tayo muna yung manalangin before we start mga kapatid. Manalangin po na lang kayo. First, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. At patuloy ka namin tinataas, Panginoon. Panginoon, narito po ang iyong lingkod. Gawin mo po ako, Panginoon, ng iyong banal na presensya, Panginoon. Ikaw makita at hindi ako, Panginoon. Ikaw mapasalamatan at hindi ako, Panginoon. Ikaw ang papurihan at hindi rin ako, Panginoon. At tayong, Panginoon, Lord God, ako yung, Panginoon, na servant mo, Panginoon. Ginamit mo upang magdala ng mensahe mo, Panginoon, sa araw na to. At pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God. Ako po ang napili mo, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, sa mga kapatid na narito rin. Maraming salamat. Panginoon, dinadalangin rin namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Ang mga bata, Panginoon, Lord God, na narito, Panginoon, we pray, Panginoon, para sa kataasan, Panginoon, Lord God. Ingatan mo po sila, Panginoon. At patuloy, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, Lord God, ng Lord God, ng wisdom and knowledge, Panginoon, Lord God, at sa kanilang paglaki, Panginoon, as your future leader, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon. At yun rin kami nagpapasalamat sa mga nakikinig, Panginoon, right now, Panginoon, sa FB Live, Panginoon, Lord God. Mga kapatid namin, yung mga aming mga kapatiran sa Pilipinas, Panginoon. Touch them, Panginoon, Lord God, sa iyong message, Panginoon, na pinadala ngayon. Panginoon, ay bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, Lord God. Holy Spirit, touch them. Ipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Natatayaan mo pong ma-ready, Panginoon, Lord God, sila, Panginoon, sa mensahe mo sa umaga to. Panginoon, sa iyong kataasan, papuri, sa ngalan ng anak, Jesus Cristo at gabi ng Santong Espiritu. Amen. Okay. Alam niyo po mga kapatid, meron tayong kanya-kanya mga prayer. Tama? May mga kanya-kanya tayong priority of prayer na tinatawag natin. So hindi lahat tayo pare-pareho. Sabi nga, may mga kanya-kanya tayong prayer na nilalahas natin. Minsan, yung iba, para na lang minsan pagka nagpa-prayer yung iba, para na lang ginagawang wishing well yung Panginoon. Alam niyo yun? Yung parang easy prayer, easy asking sabihin natin, or easy sinasabi natin na makahiling na lang tayo sa Panginoon ng prayer. Kasi meron ganun tayo, di ba? Yung iba sabihin natin, hindi naman lahat. Okay? Pero minsan parang nagiging ganun yung prayer natin eh. Na humihingi na lang tayo, or parang ginagawa na lang natin na Lord, na ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Alam naman, ikaw lagi natin lapitan. Panginoon, sabi nga ng iba, di ba pag minsan pag lumalapit tayo, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganon. Di ba? Karamihan sa atin ganun kung mag-prayer. Always asking. Tama, kasi naman nababasa naman natin sa Bible eh. Lord, hingin mo sa pangalan ko, hingin mo sa ganito, di ba? Kaya tuloy yung tao hingi sa pangalan ng Panginoon. But pero problema kung paano humingi sa Panginoon. Amen? Sabi nga nung iba, Lord, yung iba nga humihingi lang, Lord, alam natin yung iba rito mga single. Lord, pagbigyan mo na ako. Kaya, Lord, pagbigyan mo na ako. Sabi niya,
na magkaroon ako ng boyfriend. Yan, yung mga single na yan. 60 years old na ako, Lord. Wala pa rin akong boyfriend. Since birth. Lord. Diba? Since birth, Lord, yan. Wala pa rin akong boyfriend. Baka pagbigyan mo na ako. Kaya pagka minsan ganyan tayo mag-pray, di ba? Sabi nga natin. Pagka nag-pray tayo, hindi na natin alam kung ano yung God's will. Ngayon, pag lumabas ka ngayon at nakasalubong niya, Lord, wapo, ito na yun, answered prayer na to. Salamat, Lord. Yeah? Pero pag nakasalubong niya, hindi niya gusto, Lord, tagal ko nga naghintay, 60 years eh, makapaghintay pa ako. Yan. Minsan ganun tayo mag-prayer eh. Nakakaano yung ano natin sa prayer. Nakakatuwa mag-prayer. So, sabi nga natin, ang bawat isa, mayroong pangangailangan. Minsan nga pumupunta na lang tayo sa Panginoon pagka tayo may kailangan. Okay? Lumalapit na lang tayo sa Panginoon pagka meron tayong kailangan. Kaya tinatawag lang natin ang Panginoon pagka meron tayong gusto. Pagkatapos natin mag-pray, kapatid, after natin mag-pray, balik na tayo ulit kung ano-ano ulit ang mga meron tayo sa buhay. Tama? Lord, kung paano po, please po, tulungan mo ako. After ng prayer na, balik na ulit. Diba? Pare, meron ba tayo dyan? Diba? May mga ganun pagkakataon. Kapatid, may mga ganun pagkakataon. Sinasabi lang natin, yung reality. Okay? Lumalapit tayo sa Panginoon. After natin, pagka meron tayong bigat na problema, lalapit tayo sa Panginoon. After natin pag-pray, Lord God, meron ba tayo? Lord, anong magagawa mo sa akin tulong sa mga problema ko? Pagkatapos natin mag-prayer, hindi na natin kilala ulit ng Lord. Tapos lalapit ka na lang ulit kay Lord. Lord, ang tagal ng prayer ko. Bakit hindi mo pa pinagkakaloob? Tatawag ulit ako mamaya. Diba? Ganun tayo minsan. Diba? Katapos, minsan, back to old life na lang tayo. Walang new life. Walang sinasabing born again. Magilang balik daw old life. Magpe-pray tayo, kailangan. After nung kailangan na yun, na-pray na natin, back to old life. Pag binigyan ng Panginoon, thank you Lord, salamat. Diba? Isang ganun tayo pag nag-prayer tayo. Uy, tapos na ako mag-prayer. Wala naman si bro, wala si sis. At wala rin siyempre si pastor. Back to old life. Diba? Minsan ganyan tayo mag-prayer. So walang nababago. Okay? Saka na lang ulit pupunta sa Panginoon pag may kailangan na tayo ulit. Ganyan tayo mag-prayer minsan. We going back to the Lord pag wala na tayong, o sabihin natin pagka meron tayong kailangan ulit, pero hindi natin na nahanap ang Panginoon everyday. Okay? Minsan, ganyan yung prayer natin. Mas marami tayong prayer na gusto natin matupad. Pero bakit minsan hindi ka agad pinagkakaloob yung mga prayer natin? Bakit hindi pinagkakaloob? Yes, maraming tayong alam. Sinasabi natin may mga hindrance. Andiyan yung hindrance ng problema natin sa prayer. Yung sinasabi natin, like unforgiven. Like sinasabi natin, wrong motives. O sinasabi natin yung ating mga pagkakasala. Ito yung mga hindrance sa ating prayer. At isa na rin ang hindrance sa prayer. Alam niyo po kung anong pinaka-hindrance sa prayer? Ang isa pong hindrance sa prayer yung doubt. Pag-aalinlangan. Okay. Pag may doubt po ba tayo, mga kapatid, is no chance na ba para tayo pagpalayan ng Panginoon? Pag may hindrance tayo, may alanganin tayo, may pag-aalinlangan tayo, is no chance na ba tayo na i-blessing ba tayo ng Panginoon? Ha? Sabi niya sa salita niya, hindi magkakaroon ng kaloob ang taong, diba? Nag-aalinlangan. Pero bakit ganun? Pero ang totoo, ang Panginoon ay tapat at mahal ka ng Panginoon. Kahit nag-aalinlangan ka, ibibigay ng Lord yun. Kung naiintindihan mo yung sinasabi mong believe. Okay? Or sometimes, we measure the faith. Yung faith, your faith, na baka nga, minsan iniisip natin mga kapatid na, Lord, baka nga siguro kaya hindi pa binibigay yung prayer ko, baka hindi pa ako maabot na kasing laki ng buto ng mustasa. Kulang pa yung faith ko. Baka minsan ganun tayo nag-iisip. Diba? Karamihan tayo, ganun minsan iniisip natin. Lord, baka kulang pa. Kaya siguro hindi tinutugon yung panalangin.
Ang maraming tulad ko, is asking na dapat, ano bang dapat kong gawin when I prayer para naman ipagkaloob yung prayer natin. Okay? May kanya-kanya tayong pinagdadaanan, sabi ko nga sa inyo. Yes, salamat sa trial. Salamat Panginoon, binibigyan tayo para palakas tayo, suffering, para tayo bigyan pa ng kalakasan ng Panginoon. Pero bukod sa trials, sabi ko nga po sa inyo, meron po tayo kanya-kanyang dalangin. Alam po natin yan sa inyong mga puso right now. May mga kanya-kanya po tayong dalangin. Mga kanya-kanya po tayong nais. Diba? Ano ba ang kulang sa prayer natin? Okay. Ano ba ang kailangan natin upang ipagkaloob sa atin ang panalangin natin? Ready your pen? Kung inyong pen is ready na. Inyong mga note. Personal Bible, kung meron kayo. Okay? Kung wala naman, may mga app kayo ng Bible dyan, wala rin problema. At kung wala naman, sulatan nyo na lang yung katabi nyo. Okay? Gamitin yung balat nila, gamitin mo nga. Okay, mga kapatid, open your Bible sa Book of Genesis hanggang Revelation. Parang ayaw na bumuhi. Okay, sa Mark 9, Mark chapter 9, verse 17 to 23. Babasahin lang natin yung istorya, pero yung pinaka-key text natin dito is verse 23. Okay. Saan na natalo? Okay, sabi dito. Sabi diyan, sumagot ang isang mula sa karamihan. Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Nandiyo po yung New King James at yung NBB natin version. 18, sabi din dyan. Tuwing siya sinasapian nito, siya binubuwal at bumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya naninigas. Hinihiling ko po sa inyong alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Sino mo yung na yun, na scenario na yun? Ikaw ito mga disciple ng Panginoon para mapalayas yung masamang espiritu sa anak niya. Pero hindi nagawa. Merong kulang. Sometimes we pray like that. Nagpa-pray tayo. Pero meron din kulang. Ano ba yung matutupad natin? Pero sa iba nga, sabi nga sa ibang mga translation, dahil lumapit sila sa mga alagad, pero hindi pa lumalapit sa Panginoon. It's time na sometimes na meron tayong kulang. Okay? Then sabi rin dito sa sa 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya hanggang kailan ba ako mananatili kasama nyo, hanggang kailan ko kayo pagtitisan. Dalhin nyo rito ang bata. Sabi ng Panginoong Jesus. Sabi rin sa 20, dilaan nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinagpangisay nito ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. 21. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula po noong bata siya, tugon niya. Verse 20. 22, sabi diyan. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihagis po siya sa apoy. Itinatapon po siya sa tubig. Subalit, kung mababasa niyo po may highlight dyan. Subalit, kung may magagawa kayo, kayo po ay kaawaan at tulungan ninyo. Yung dinala niya sa alagad ng Panginoon Jesus. Dinala niya. Tingnan nyo, mga kapatid ang tanong sa lalaki, ang sabi niya sa lalaki, kung subalit, kung may magagawa kayo. So hindi niya alam kung sino yung kausap niya. Okay? Kasi sabi niya, kasi dinala niya sa mga dinala niya sa mga disciple niya. After naman, nung dinala sa Panginoon, ang sabi ngayon ng Ama, subalit kung may magagawa kayo. Okay? Dinala siya, and magagawa. Alam ko, last time na meron tayong unbelief na Then 23, sabi diyan, Jesus said to him,
If you can believe, all things are possible to him who believes. Okay? Kung may magagawa ako, sabi nga tanong ni Kristo, kung may magagawa ako, para bang ano eh? Para bang kung ang Panginoong Jesucristo natin, parang isulto to Di ba? Ako pa tinanong kung may magagawa ako. Di ba parang insulto sa kung may magagawa ako, tanong, di ba? Yun yung tanong ni Jesus sa ano mangyayari sa lahat ng sino man sa may pananampalataya. If you ever believe, sabi nga, nothing is impossible. Okay? Amen po mga kapatid. Now, our title po ng ating pag-uusapan po mga kapatid. If we only believe. Okay? If we only believe. Sa title na sinasabi po natin mga kapatid na para bang meron tayong pinagsisisihan. Kung naniwala lang po tayo. If we only believe. Okay? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, lahat mangyayari. Di ba? Lahat mangyayari kung ikaw ay may tiyaga. Kung ikaw ay may believe. Kung ikaw ay naniniwala. Ano ba ang believe? O ano ba yung sinasabi ng Panginoon rito? Ano ba yung Lord God? Naniniwala naman ako Pero parang Panginoon, parang kulang yung believe na sinasabi or yung parang believe yung kulang na meron ako. Okay? Ano ba ang meron sa believe na sinasabi ng Lord dito? Bakit minsan hindi natin makuha? Di ba? Bakit minsan parang hindi natin makuha ang sinasabi ng Panginoon na believe? Napakasimple na naman sa sinabi niya eh. Kung ikaw ay maniniwala, di ba sabi niya, walang imposible. Pero pag ikaw nag-prayer, naniniwala ka naman, kiniklaim mo nga kagad eh. Pero bakit hindi kagad nagkakaroon? Di ba? Ano ang believe na sinasabi ng Lord? Amen? Ano ang meron sa word na believe na dapat natin maunawaan? Okay po? Ito ba yung sapat na ng sinasabi natin na maniwala na lang ako? Lord God, I pray for healing and then maniniwala ako, mag-healing. Tama na lang ba yun? Yung ba yung sinasabing believe ng Lord? For example, Lord God, I pray for financial. Naniniwala ako, susustain mo ko. That is enough kaya, Lord, yung sinasabing believe na yun. Diba? Yun kaya yung believe na sinasabi ng Lord. Amen? Naniniwala tayo, pero bakit ganun? Hindi dumadating yung prayer. Samantalang sinasabi natin, Lord, wala naman akong na-unforgiven yung mga hindrance na to. Wala naman ako, Lord God, o naibigay ko naman, Lord God, yung kapatawaran. Lord God, nag-pray naman ako sa iyo sa aking mga pagkakasala. Pinag-pray ko naman. Lord God, at alam ko, pinatawad mo ako. Pero bakit ganun parang may hindrance pa rin sa prayer ko? At ang sabi mo, Lord God, if we only believe, Lord God, kung kami lang maniniwala, Lord God, yung lahat yung pagkakaloob mo. Walang imposible. Ano ba tong believe na to na sinasabi mo? Naniniwala naman ako, pero bakit hindi nagkakaroon yung mga prayer ko? Di ba? May kulang sa belief na meron tayo. Okay? Basahin natin ulit yung last verse. Sabi dito, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible. Di ba? Possible to him who believe. Sabi ng Panginoon, lahat ay mangyayari kung ikaw ay maniniwala. Naniniwala naman tayo sa sinasabi ng believe, pero bakit sabi ko nga sa inyo, hindi natin maabot yung nais ng Lord sa believe na tinatawag niya. O siguro hindi lang natin lubos talagang nauunawaan yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Maaaring nabasa natin, mga kapatid, pero hindi natin nauunawaan. Tama po ba? Maaaring nabasa. Daming sa Bible na nababasa natin, pero hindi natin nauunawaan talaga yung kahulugan. Yung sinasabi. Kaya yung mga bagay na to, meron tayong kulang. Madaling magsabi ng belief, tama. Maniniwala, madali ito magsabi sa atin. Pero, yung sinasabi mong paniniwala na yan, mga kapatid, once you pray, at sabi mo, Lord, naniniwala ako ipagkakaloob. Once na nagsabi ka sa Lord na naniniwala ka, you will put into test. Tama po ba? Susubukin ka ng Panginoon kung talagang naniniwala ka. Amen? Gaano katibay ang believe na meron ka? Gaano katibay yung sinasabi mong pananampalataya na to? Gaano katibay yung sinasabi mong naniniwala ka? Baka pag sinubukan ka ng Panginoon kaagad, bitawan mo kaagad yung sinasabi mong paniniwala.
Di ba? Kaya ngayon meron tayong hindrance. Pero nagkakaproblema. Pare-pareho ba ka? Or pareho ba ang tinatawag natin na sinasabi natin na Lord, I believe, pero yung puso mo naman, hindi naniniwala? Pareho ba tayong gano'n? Dahil ang totoo, mga kapatid, kahit sabihin natin mga naniniwala tayo, naandun pa rin yung mga alinlangan sa puso natin. Totoo po ba mga kapatid? Kahit sabihin mo naniniwala ka, naandun pa rin yung alinlangan eh. Lalo na in the times na hindi mo alam kung anong mangyayari o ano mong gagawin. Amen? Minsan mo nakakaranas ka ng mga kapatid, yung nakakaranas ka ng yung matinding problema, nandun yung doubt sa prayer mo. Tama po ba? Amen? Nandun yung doubt. Kahit nasabihin mo, Lord God, you will sustain me. Pero pagkatapos nun, nandun pa rin yung doubt. Diba? Totoo po ba? Amoy pinirito tayo. Sorry. Wala yung amoy. Naagaw ng amoy. Naagaw ng amoy yung aking ano. Okay po mga kapatid. Minsan ganun tayo. Bumukas na naman ang pinto. Ano kaya susunod na amoy? Amoy sabaw naman. Closing prayer na tayo. Amen. No, mga kapatid, no? Tingnan nyo ha. Sometimes, pagka meron tayo napakalaking problema, when we pray to God, at sasabihin natin, Lord, you will sustain me, you will help me. Pero ang totoo, naandun pa rin yung doubt sa puso at isipan natin. Kahit sabihin natin ang mga bibig natin, Lord, naniniwala ako sa iyo, ipagkakaloob mo to and I claim it. Pero yung puso mo at isipan mo, may doubt pa rin yan. Amen? Meron pa rin alinlangan yan, no? Di ba? Kahit katulad ngayon eh. Baka mamaya sasabihin mo, Pastor, easy to say. Madali lang sabihin yan, Pastor, kasi hindi mo na pinagdadaanan yung pinagdadaanan ko. Amen? Hindi mo pinagdadaanan to, Pastor eh. Kaya siguro, masasabi mo madali lang. Okay? Pag mahirap sa'yo, is para bang sa Lord is mahirap na rin. Tama? Alam mo, pinaka-problema po natin mga kapatid, isa sa pinaka-problema natin, when we pray to God, we measure ability ng God sa ability natin. Amen po? Mini-measure natin yung ability natin, the same ability sa Panginoon. Diba? Kaya minsan mga kapatid, para sa iyo is nahihirapan ka rin tanggapin ang mga bagay ng mga dalangin mo. Amen? Minsan we measure God's ability in our ability. Kaya tuloy yung mga imposible is nagiging talagang imposible para sa iyo. Kasi ganun ang pag-iisip mo. Sa dahil alinlangan tayo sa mga bagay na to, wala na ba talaga tayong pag-asa kung meron tayong alinlangan? O yan, hindi na ba tayo makakaalis sa ganung problema? Diba? Minsan the problem is, mga kapatid, pag tayo nagkakaproblema, idinadalangin na lang natin, Lord, may alinlangan ako. Paano na yung depression ko? Hindi na ba ito magkakaroon ng isang lunas? Lord, paano na yung stress ko? Wala na rin ba itong lunas? Kasi meron din ako alinlangan eh. Lord, paano yung anxiety ko? Wala na rin ba itong lunas? Kasi nag-aalinlangan rin ako sa iyo. Lord, paano yung financial problem ko? Baon-baon na ako, Lord, yan sa mga problema na to. Hindi mo rin ako maisosustain kasi nag-aalinlangan ako. Yeah? Paano yung iba kong problema, Lord? Hindi na ba ibibigay? Kasi may pag-aalinlangan ako sa iyo, Lord God. Kahit anong lapit ko sa iyo, Lord God, may alinlangan ako, Lord God, totoo may alinlangan ako, hindi mo ba ipagkakaloob? Amen? Diba? Isang ganun yung prayer natin eh. Sabi nga natin sa atin, dahil ba sa alinlangan natin, hindi na tayo i-bless ng Panginoon. Okay? Minsan we pray, Panginoon, may ipapray mo ba sa iyong sarili, Panginoon, help my unbelief. Diba? Minsan ba napapray mong ganon? Lord, minsan nararanasan ko, Panginoon, hindi na ibibigay yung aking mga dalangin. Pero Panginoon, tulungan mo ako para maniwala sa iyo. Napapray mo bang ganon minsan? O baka napapray na lang natin, Lord, ibigay mo to. Lord, God, ibigay mo to. Okay?
Tapos hahanap ka na lang ulit. Lord God, ano ba meron? Wala pa rin? Okay, next time mo lang ulit ako magpa-pray, Lord God, kasi wala pa eh. Amen? In fact, mga kapatid, merong mga karakter sa Bible na kahit nag-doubt, binibless sila ng Panginoon. Okay? Mamaya maintindihan natin kung ano yung sinasabi pa talaga ng Lord na believe. In fact, sabi nga rito, meron mga karakter sa Bible na ginamit ng Panginoon kahit sila ay nag-doubt sa Panginoon. Sabi rito, Exodus 4:10-14. Sino pong nasa Exodus? Sino pong nasa Exodus, mga kapatid? Si Jan. Okay. Sabi rito, si Moises po, mga kapatid, nag-alinlangan sa Panginoon. Sinabi niya, dito sa mababasa po natin sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa mulat pat na hindi ako mahuhusay na magsalita, pangabat na nangausap ka sa akin, hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako magsalita, ako kung magsalita, sabi ni Moses. Di ba? Para bang si Aubrey at si Boyet. Pautal-utal pa rin ako. Diba sabi niya, sinabi na, sabi dito, ngayon nakikita niyo yung highlight ko. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Kaya, sinabi na ni Yahweh kay Moises sinabihan na siya, sino ba ang makapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? Kaharap ni Moises sa Panginoon. Sino rin ba ang nagbigay ng paningin at mag-aalis nito at hindi ba't akong si Yahweh? Di ba? Kausap niya ang Panginoon pero nag-aalinlangan pa rin siya. Paano ka? Hindi mo nakikita ang Panginoon. Ano yung prayer mo? Samantalang si Moses kakausap niya na ng Panginoon. Yeah? Nag-alinlangan pa. Dito sa verse 12, sabi nga rito, parang nakukulitan ng Panginoon kay Moises pero nandun pa rin yung unconditional love ng Panginoon Kaya sabi rito sa 12, kaya lumakad ka na. Tutulungan kita sa pagsasalita, ituturo ko sa iyo ang sasabihin. Tingnan mo nandun na yung sinasabi ng Lord yung kanyang pangako. Okay? Nandun na yung Lord, nandun yung kanyang sinasabi. Then, sa 13, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang iyong suguin? Sagot ni Moises. Parang tayo rin, di ba minsan, ganyan rin tayo. Pastor, pwede bang iba na lang yung mag-pray? Pag pinag-pray kayo, di ba? Parang ganun si Moises rin Diba? Parang iba na lang, huwag na lang ako, tapos ikaw, bro, sis, pwede ikaw mag-pray? Pwede bang iba na lang? Di ba ganun rin tayo? Para tayong si Moises na nag-aalinlangan ng samantalang binigay sa atin yung mga kaloob na to. Then sabi dito sa 14, dahil dito nagalit si Yahweh kay Moses. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam ko mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Ngayon tingnan niyo mga kapatid, sometimes sinuutusan din tayo ng Panginoon pero hindi natin ginagawa. Hindi natin alam kasi yung bilin na tinatawag. Hindi natin ginagawa. Paano pag minsan sabihin na ikaw ay pag-preaching dito sa harapan? Magagawa mo po ba? Kaya ang minsan mga kapatid, kung halimbawa, sabihin natin, Lord God, hindi rin ako marunong magsalita. Kung mag-preach rin ako, pwede bang magsama na lang ako rito siya magsalita? Yeah? Nag-alinlangan si Moises. Mga kapatid, hindi lang si Moises, nandiyan si Thomas. Ano sabi ni Thomas? Number 1, si Thomas rin nandiyan, nag-alinlangan rin siya. Sabi dyan sa John 24-29, nandiyan makikita niyo naman. Ang sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ipapasok yung daliri ko sa butas ng kamay niya. Sa pinagganuhan ng pako. Hindi ako maniniwala na nabuhay ang Panginoon. Sabi ni Thomas, nag-doubt siya, nag-alinlangan siya. Okay? Wala siyang bilin. Okay? So sabi niya, nag-alinlangan rin siya. Hanggat hindi ko naihipon tagiliran na yun, nang nasugat ng Panginoon, hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko nakikita ang buhay ang Panginoon, hindi ako maniniwala. At sino pa? Ginamit sa Bible.
Also Gideon. Yeah? Si Gideon nagkaroon rin siya ng doubt nung pinili siya ng Panginoon. Okay? Humingi siya ng confirmation rin. Sigurado ka ba, Lord? Ako ang pinili mo? Sigurado ka ba? Minsan kasi ganyan tayo sa ating belief na meron tayo yung paniniwala na sinasabi natin, mga kapatid. Sinusukat natin yung paniniwala ayon sa ating kakayahan. Tama? Sinusukat natin yung paniniwala, mga kapatid, ayon sa ating kakayanan. Pag hindi mo kaya, hindi ka na maniniwala. Amen? Pag hindi mo kaya, hindi ka na maniniwala. Ano? Kung mo kaya magsalita, hindi mo naman ako magagamit, sigurado. Ay Lord God, hindi naman ako magbe-bless kasi nandito na ako, naghihirap na ako. Isang ganun tayo. Diba? Walang nangyayari because of our kung ano yung sinasabi natin. Okay? Sino pa? Marami sabi ko sa inyo na mga ano. Number 3, si Sarah. Asawa po ni Abraham, si Sarai. Bago siya naging Sarah. Okay? In Genesis 18 to 12 to 15. Si Sarah, bakit? Diba? Tinawanan niya. Tinawanan niya na magkakaroon pa siya ng anak samantalang 80 years old na siya. Amen? Walang imposible. Sabi nga, kung magkakaanak ka ng 80 years old, magkakaanak ka. Sa si Ate Nila? Wala. Papaanakin ko sa... Wala si Ate Nila. Amen? Okay. Sino pa? Si Scalia. No? Nag-doubt siya. Nung nakita niyo yung Angel Gabriel, na ang sabi niya magkakaanak ang kanyang asawa si Elizabeth na pangalan ay si John the Baptist. Dahil baog rin. Nagkaroon rin siya ng doubt. Di ba? Anong ginawa sa kanya? Na-mute. Sabihin natin hindi siya makapagsalita. And the last, si Peter. Kaya ito, ilan lang to sa mga tao na meron unbelief, mga kapatid. Nakita niya yung mga kabilaang alon sa tagiliran niya. At ito sa unti-unti siya lumubog. Amen po? Eh? Pero why? Naisip niyo po ba why? Bakit po sila ibinless pa rin? Kahit nag-alinlangan sila sa Panginoon. Bakit sila ibinless pa rin? Ang sabi sa Santiago, sabi nga natin kanina, mga kapatid. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Pero bakit itong mga taong to binless? Yes, may doubt tayo, mga kapatid. Pero sabi nga sa title natin kanina, if we only believe, kung maniniwala lang tayo. Okay? Doubt, yung alinlangan po, mga kapatid, yung alinlangan po, mga kapatid, alam niyo po kung bakit tayo nagkakaroon ng alinlangan? Ha, mga kapatid? This is the lesson na binibigay sa inyo ng Lord. Kaya tayo nagkakalinlangan. Okay? Yung alinlangan na yan, binibigyan po ng lesson kayo ng Panginoon para sa susunod magtiwala na kayo. Naunawaan niyo po ba? Doubt given to you para magtiwala ka sa Panginoon. Yung alinlangan na meron ka, binibigyan ka nila ng Panginoon para magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Why? Kasi nga sabi nga natin kanina, kung naniwala ka lang, if you only believe, ito isang pagsisisi. Lord, kung naniwala lang ako sa una Yeah? Eh di sana ngayon nakaahon na ako. Pero ngayon, binibigyan mo ulit ako ng problema, maniniwala na ako. Amen? If you only believe. Okay? Kaya yung doubt na meron tayo, mga kapatid, it's okay na magkaroon tayo bilang isang tao. Pero hindi ibig sabihin yun, you have to stay sa mga alinlangan mo. Kung nag-alinlangan ka nung una, huwag mo nang gawin sa susunod. Yeah? Paniwalaan mo, because God will give you. Sabi nga mga bagay na to. Okay? Magiging proseso yung mga pag-ilinlangan natin. Sabi nga rito, Luke 18 to 27, that he said, the things which are impossible with men are possible to God. Kung imposible sa atin, walang imposible sa Panginoon.
Amen? Ipapakita sa iyo ng Panginoon yung alinlangan ay magiging posible. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng mga doubt na yan, mga kapatid. Pero gagawin niyang imposible yung alinlangan mo. Amen po ba? Nanunawaan niyo po mga kapatid. Sometimes sabi ko nga sa inyo mga kapatid, nagkakaroon ka ng alinlangan, but it's gusto ng Panginoon minsan binibigay sa atin yan. Bakit? Para maniwala ka sa Kanya, kaya niyang gawing imposible ang hinihiling mo. Amen po? Hindi ibig sabihin ng alinlangan na yan, mga kapatid, is para lumayo ka sa Panginoon na hindi kayang bigay ng Panginoon. No. Kayang ibigay ng Panginoon yan, pero yung alinlangan na yan, para yan sa'yo na magturo sa'yo, sa puso mo, na magtiwala sa Panginoon sa susunod. Sa mga kailangan mo, magtitiwala ka sa Panginoon. Upang pag dumating yung Panginoon ng yung mga bagay na yon, sa susunod na problema magkaroon ka, alam mo na kasi pinagdaanan mo na. Diba? If you only believe. Marami pa tayong imposibleng pagdadaanan, mga kapatid. Marami mga imposible pa tayong pagdadaanan. Hindi lang mga imposible na meron kang right now. Lahat tayo may kanya-kanyang imposible ngayon. Meron tayong hinahawakan. Pero sabi nga ng Lord, kung maniniwala ka lang. Okay? God shows, sabi nga rito, mga kapatid, pinakita ng Panginoon kung paano niya, kung paano niya biyakin ng dagat na pula. Amen? Para lang maniwala. Yung mga Israelita may mga doubt, di ba? Pagdating nila sa dulo ng libing, sabi nila, dinala po pa kami rito para dito mamatay. So wala na silang dadaanan. Pero kung anong ginawa ng Panginoon, diba? Ginawa niyang imposible ang posible. Amen? Pero rin tayo. Minsan meron tayong doubt, pero gagawin niyang imposible yung doubt mo. Pag imposible. Sabi nga, hindi lang siya yung ating waymaker, hindi lang siya ang nagbibigay ng mga miracle para sa atin. Amen? He's the Alpha and the Omega, mga kapatid. It's nothing impossible to the Lord. Sabi nga, alam ng Panginoon ang prayer mo. Amen? Alam po ng Panginoon ang mga prayer natin. Sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tao narito sa mundo na tumatawag sa Panginoon, alam niya ang mga prayer. Amen? Alam mo nga ang mga prayer. Alam niya kung ano ang kulang sa'yo. Tama po ba? Amen po ba? Alam niya kung anong kulang sa'yo. Alam niya anong nararamdaman mo right now. Okay? Alam niya yung mga sakit na gusto niyang alisin para sa'yo. Amen? Alam niya kung ano ang gagawin niya para sa'yo. Amen po ba? Sabi nga natin, our God is omniscient God. Diba? All-knowing God. Alam niya ang lahat na meron tayo. Alam niya ang lahat na meron tayo. Kahit bilang ng buhok mo, alam niya. Kapatid. Alam niya lahat na meron tayo. Hindi mo may tatago lahat sa Panginoon. Kung ano yung mga pangangailangan mo, alam ng Panginoon. Diba? Wala kang ibang gagawin is only to believe. Amen? Maniwala ka lang. Anong sabi niya anong sabi ng Panginoon kay Jairus? Sa isang pinuno ng sinagoga? Sabi diyan po mga kapatid, basahin lang natin Mark 5:35-36. While he was still speaking, something from the ruler of the synagogue who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" As soon as Jesus heard, nung narinig to ng Panginoon, ano ang sabi niya kay Jairus ng sinagoge? Sabi niya, "Do not afraid, only believe." Maniwala ka lang, huwag kang matakot. Sabi niya, sabihin mo, huwag kang matakot. Sabi niya, maniwala ka lang. Okay? Kapatid? Yan sabi rin dito. Sabi diyan sa 24, whatever I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Diba? Magagawa sa'yo ng Panginoon na pagpalain ka. Nagawa ng Lord yun nung una pa, diba, mga kapatid? Magagawa niya uli sa'yo. Amen? Pero sabi ko nga sa inyo kanina, ano ba yung believe na sinasabi ng Panginoon para sa atin? Yung belief na sinasabi, ano ba to? May kasamang pananampalataya. Yes.
Maniwala tayo sa magagawa ng Panginoon ng lahat. Pero yung believe na sinasabi ng Panginoon, ano ba yung believe na to? Ano ba ang believe na to, Lord God? Minsan ba natatanong niyo to? Ano yung believe na sinasabi ng Lord? Mga kapatid, is napakasimple. Habang binabasa kayo nito na to, Lord God, napakasimple. Sabi nga natin minsan, Lord, sabi ko nga sa inyo nung una, gano'n na lang ba kasimple kung iingin ko, Lord God, na if I believe na healer, may heal? Lord, if I believe na isusustain mo, Lord God, magsusustain ka o magpo-provide ka? Magagawa mo ba yun, Lord? Ibig sabihin, lumalapit ba tayo sa Panginoon dahil may kailangan tayo? We believe in God because may kailangan tayo? Ha? So habang tinatanong natin sa sarili natin, lalapit ba tayo sa Panginoon because we need something? Doon ka lang ba maniniwala kasi may kailangan ka? Di ba? Yun ba yung sinasabi mong believe na meron tayo? Doon ka lang ba lalapit because you need something to the Lord? Ba? Amen po ba? Ano yung believe na meron tayo? Yung believe na sinasabi po ng Panginoon, mga kapatid, is paniwalaan mong siya is the great I am. Ito, he is the great I am. Amen? Your Creator. He's the Creator, mga kapatid. Paniwalaan mo, Panginoon, hindi ka lumalapit sa Panginoon because you need something. Lumapit ka sa Lord because He is the Creator. He is the God. He can do everything. Sabi nga, kaya nga sabi ng Lord, kung maniniwala ka, walang imposible. Hindi ka lalapit sa Kanya because you need something. Hindi ka lalapit sa Kanya dahil gusto mong masustain. Kilala mo lang ba ang Panginoon dahil sustain? Di ba? Amen? Hindi lang tayo lalapit kung ano yung meron talaga sa Panginoon. It's not only the sustainer ang tinatawag natin. Hindi yung hinahanap lang natin ng Panginoon because we need something sa Panginoon. Amen? Lumalapit lang tayo. Katulad na ito na sinabi ng Panginoon. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakikita ninyo, kung hindi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabubusog. At nabusog. Amen? Minsan ganun tayo, lumalapit tayo sa Panginoon, hindi sinasabi natin believe na meron tayo, lumalapit lang tayo sa Panginoon because we need something to the Lord. At hindi natin talaga kilala ang Panginoon. Amen? Mostly sabi nga natin is lahat ng mga Christian, sabi nga, hindi talaga natin ganun kakilala ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, sino sa atin ang Lord para sinasabi natin we are believing to the God? Sino ba ang Panginoon? He is more than provider. Amen? He is more than a healer. Hindi lang siya healer. He is more than provider. Sabi nga, He is everlasting God. Diba? Yun yung sinasabi ng Lord na believe. Hindi lang yung sinasabi na mapoprovide ka, but believe who He is. Kung sino talaga siya. Amen? Madali mag-isip na, Lord God, you will provide. Oo, tama yun kasi yung Panginoon magagawa niya lahat eh. Pero yung believing na sinasabi ng Lord, talaga bang naniniwala ka na siya ay talaga ang sinasabi mong everlasting God na meron ka? Diba? Iyon ang sinasabi ng Lord, kung maniniwala ka siya ay Panginoon. Amen? If you believe, naniniwala ka na ang Diyos ay nabuhay. Diba? Na ipinako siya sa krus at nabuhay. Amen? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Hanapin mo, kapatid, yung gumawa, hindi yung ginawa. Amen? Kaya minsan tayo, ganun tayong bilang sa mga Christian eh. Hinahanap natin ang Panginoon because we need something, yung mga ginawa niya. Hindi natin talaga hinahanap ang Panginoon because kailangan natin ng relation. Amen? Hinahanap natin, or
hinahanap natin lang ang mga pangangailangan natin personal, pero hindi natin hinahanap talaga yung ating mga relation para sa Panginoon. Huwag mong hanapin ang Panginoon as your temporary relief. Di ba? Ginagawa natin temporary relief yung Panginoon. Hinahanap natin, Lord, may problema ako ngayon, Lord God, at hirap na hirap ako sa mga problema ko. Kaya mo hinahanap ang Lord. What if pag wala ka ng problema? Nasaan ang Lord sa'yo? Di ba? Hindi mo na nilalapitan ng Panginoon. Saka na lang ulit, Lord. Diba? Saka na lang ulit ako mag-share, saka na lang ulit ako makikinig, saka na lang ulit ako magbabible reading, saka na lang ulit ako magpa-prayer kasi na-answer prayer naman ako eh. Next time na ulit, pag may problema ulit ako, Lord. Diba? Minsan ganun tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi natin kilala ang Panginoon. Lumalapit lang tayo because we need something sa Panginoon. Iyon ang sinasabi. Tapos sasabihin natin sa ating sarili, Lord, I believe bibigay mo sa akin to. I believe I claim it. Pero hindi ka naniniwala na tunay na siya Diyos. Amen? Iyon ang kulang natin sa believe na tinatawag natin. Ang akala natin ang believe lang na tinatawag ng sinasabi ng Panginoon. Believe na ibibigay sa atin yung ating pangangailangan. Diba? Ang akala natin ang believe na yun, kaya niya i-provide. Diba? Doon lang tayo naniniwala sa believe na sinasabi. Para sa atin, tama na siya isang healer, tama na siya isang provider. Pero ang problema, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, we're not believe or hindi natin naniniwala tayo na siya ang Diyos na lumalang para sa atin. Amen? Total pagkukulang natin mga kapatid. Look, sabi rito, okay. Sabi rito sa John 28 and 29, kanina pinakita ko yun sa inyo si Thomas. Sumagot si Thomas. Tingnan nyo ha. Ang sabi niya nung una, hindi ako maniniwala hanggat di ko na ipapasok yung aking daliri sa butas ng kanyang kamay. Hanggat di ko nakikita na buhay siya muli. Di ba? Sabi ni Thomas kanina. Pero nung nakita dito sa verse 28, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Nung nakita pa niya lang, sa kanya pa lang ni-recognize yung Panginoon at Diyos niya. Amen? Samantalang ang tagal niyang kasama, hindi niya nare-recognize na Panginoon at Diyos niya. Muling nabuhay doon at hindi, yung nawala ang Panginoon, yung pinako ang Panginoon sa krus, hindi siya naniniwala na bubuhay ulit. Pero nabuhay muli, ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, doon pa lang siya naniwala. Diba? Amen? Sinabi ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ko? At ang sabi diyan sa pangulima, palad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. We are blessed mga kapatid. We're blessed. Kaya ka nandito, naniniwala ka. Amen? Sino hindi naniniwala sa Panginoon? Huwag kayo mahiya. Huwag ko kayong daing. Lahat naman kayo naniniwala sa Panginoon. Para magkaroon tayo ng clear na usapan dito. Sino ba ang Panginoon nyo? Baka magkaiba tayo. Amen. Praise God. Okay. Sabi ko po sa inyo is maniwala tayo sa Panginoon. Amen. Walang imposible. Okay? Sabi diyan, Hebrews 6, 11:6, Hebrews 11:6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, ay hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. See, mga kapatid, hindi mo kailangan hanapin yung mga gantimpala muna. Ang hanapin mo muna si Lord. Huwag kang umanap doon sa magagamot sabihin natin, sa mususustain para sa'yo. Minsan ganun tayo eh. Sabi ko nga sa inyo, lumalapit tayo because we need something to the Lord. Huwag mo muna hanapin yun. Ang hanapin mo si Lord, then ang Lord ang magbibigay ng gantimpala sa'yo. Amen? Unahin mo muna ang Panginoon. Ito yung believe na sinasabi ng Lord. Hindi yung believe na masusustain ka, yung pangangailangan mo. But God, yung sinasabi nga natin, ang unahin mo ang Panginoon. Lahat kayang gawin ng Panginoon at walang imposible at walang mahirap sa Panginoon. Amen? Alam po natin mga kapatid, sabi ko nga sa inyo nung umpisa, may kanya-kanya tayong prayer. At sa bawat prayer na yan,
kung iisipin mo lang lagi na isusustain ka, or sabihin natin, kung iisipin mo ipagkakaloob ng Panginoon, ba't hindi ka naniniwala sa Panginoon? Or hindi mo hinahanap ang Panginoon mismo, hindi talaga ibibigay rin ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi ng ibang scripture sa Matthew 6:33, ano sabi? Okay, kulang? Kulang? Kulang po? But, unahin muna yung but seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all things shall be added unto you. Okay. Unahin niyo muna ang Panginoon at lahat ng ito ay pagkakaloob na sa inyo. Di ba? Kung inuuna niyo lang yung pagkakaloob, ano ibibigay sa inyo? Unahin niyo yung belief muna sa Panginoon. Yung paniniwala niyo. Kung kayo maniniwala sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, if you only believe in God, lahat ibibigay sa inyo. There's nothing impossible. If you only believe in God, He can do everything to you. Amen? Unahin mo muna yung paniniwala mo sa Panginoon, hindi yung maibibigay. Kasi kung yung after sa maibibigay sa iyo, wala ang relation mo. Amen? Nandun ka lang sa Panginoon, humahanap ka lang sa Panginoon, kasi yung after mo lang, yung pangangailangan mo. Papayag ba kayo na minamahal ninyo yung mga inyong asawa, mga inyong mga boyfriend, na kayo'y sinasamahan dahil may kailangan sa inyo? Hindi, di ba? Papayag kayo, syempre, na mahal na rin kayo. Amen? Pero papayag ba kayo, sabi ko nga sa inyo, kung mga bulsa at pitaka nyo lang ang mahal nila? Di ba? Hindi. Amen? Ganun rin ang Panginoon. Hindi rin pumapayag ang Panginoon kung ang mahal mo lang sa Panginoon ang hinihingi mo sa Kanya. Hanapin mo ang Lord. Ang gusto niya relation sa iyo. Amen? Ito yung sinasabi ng Lord na believe. If you only believe, kung maniniwala ka sa Kanya, lahat ipagkakaloob. Lahat, sabi niya, kaya sabi niya sa salita niya, if you believe, all things is possible. Amen? Kung paniniwalaan mo, Lord. This is lahat ng mga bagay na to. Walang mahirap sa Panginoon kung maniniwala ka muna sa Panginoon. Amen po? Tayo po'y magsitayo muna. Tayo manalangin. Sino na lang to? Pakilap po yung anak. Pag-pray lang po tayo na anak. Pakilap lang yung live. Sino na? Kanata? Malo pa kaya naman. Text. Awitan muna natin ang Panginoon at magbigay tayo ng papurihan sa Kanya. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence.
Lord God. Ano man, Panginoon, cancer, Panginoon, we pray. In the mighty name of Jesus. Lord, we pray the financial, Panginoon, problem, Panginoon. Financial bondage. We pray, Panginoon, for the relation, Panginoon, of the family, Panginoon. Husband and wife, Panginoon, Lord God. We pray for the family bondage, Panginoon, Lord God. I command in the mighty name of Jesus. Amen. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, may kanya-kanya tayong prayer. Ilapit po natin sa prayer sa Panginoon right now. Yung mga prayer na meron tayo. Every prayer, yung mga needs mo, yung mga pangangailangan mo, pwede po natin ilapit sa Panginoon right now. In the mighty name of Jesus, O God, Lord, we believe in you, Panginoon. Yung mga prayer nila right now, Panginoon. Lord, gawin mong mapangusap nyo sa iyong banal na trono right now. Lord, right there, Panginoon, sa pangalan mo, bilang mga anak mo na narito, Panginoon, Lord God, ipagkakaloob mo sa Panginoon. Panginoon, naniniwala kami, ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. You're the Creator. At ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, oh, hallelujah. Muli po kataan natin na, Lord. Lord, eh! Thank you so much, O God. Panginoon, nakikita mo pa, Panginoon, Lord God, ang mga prayer nila, Panginoon, Lord God. Nalalaman mo mga kanya kailangan, Panginoon, Lord God. Alam mo yung kulang sa kanila, Panginoon. Lord, some of us, Panginoon, na narito, Panginoon, they need financial, Panginoon, Lord God. May mga problema sa mga financial, Panginoon, Lord God. Lord, ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. You're the more than sustainer. You're the more than provider. You're the Alpha and Omega. You're the first and the last, God. At sabi mo, walang mahirap, Panginoon. There's no hard for you. Lord, sa mga iba rito, Panginoon, Lord, God, yung mga nilang mga family, Panginoon, Lord. I pray, Panginoon, Lord, God. Lord, ano man mga hindi magpapagandang pagkakagawa, Panginoon, yung mga bandage na to, binawasak namin pa sa pangalan mo, sa mighty name of Jesus. Lord, sa family, Panginoon, Lord, yan, kapatid o kakilala nila, Panginoon, Lord, yan, na pinagpapray nila na may sakit, Panginoon, Lord, yan, in the mighty name of Jesus, Panginoon. You're more than a healer, Panginoon. You're more than everything, Panginoon, Lord, yan. Walang kakatulad. Walang kang katulad, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, na ipagkaloob mo pa, Panginoon, yung mga kailangan nila, Panginoon. Some of them, Panginoon, Lord God, we pray for the kanilang mga future, Panginoon, Lord God. Yung kanilang kinabukasan, Panginoon, Lord God, na nag-aalala, Panginoon. I pray, Panginoon, bigyan mo ng kalinawan sila, Panginoon, Lord, sa pangalan mo, in the mighty name of Jesus, Panginoon. Yung right decision, Panginoon, na sinasabi mo, Panginoon, let your will be done, Panginoon, para sa kanila, Panginoon. And I pray, Panginoon, Lord God, Lord, open their heart, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga
isipan, Panginoon, Lord God. Ipakilala mo nga, Panginoon, kung sino ka talaga sa kanila, Panginoon, Lord God. Upang ang lahat ng kanilang panalangin, Panginoon, Lord God, ay samahan namin ng tunay ng paniniwala, Panginoon, Lord God. We believe on you, Panginoon, Lord God. And right now, we believe you're the midst of us, Panginoon. We believe you're here, Panginoon. We believe your Holy Presence is here. We believe, Panginoon, Lord God, that you will do the impossible, Panginoon. You believe, Panginoon, Lord God. Hindi kami lalabas, Panginoon, na wala, Panginoon, ang iyong banal na presensya sa amin, Panginoon. We believe, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, Lord God. Your name is everything, Panginoon. Your name is more than, Panginoon, Counselor. Your name, Panginoon, is more than a healer. Your name is more than a provider. Your name, Panginoon, Lord God, ang pinakamataas na lahat. Salamat po sa iyo, Panginoon mo. And right now, Panginoon, Lord God, hindi lang ang mga narito, Panginoon, Lord God, pati po yung mga nakikinig, Panginoon, in the empty life, Panginoon. Ano man ang kahilingan nila, Panginoon, Lord God, we pray in your name, Lord God. Ay pagkakalaw mo ito, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Panginoon, Lord God. Lord, we